Bakit nga ba hindi na lang sakupin ng United States ang Strait of Hormuz para wala ng problema? Isipin mo, isang araw may isang oil tanker na dahan-dahang papasok sa Strait of Hormuz. Mabagal ang takbo niya, dala ang milyon-milyong bariles ng langis. Parang isang normal na araw lang, pero ilang saglit lang may sumabog sa malayo. May usok na umaangat mula sa isang tanker sa di kalayuan. Kasunod nito, dumating ang isang babala sa radyo mula sa maritime authorities. Do not enter. The water is not safe. Isa-isa, umatras ang mga barko, hindi dahil hindi makadaan, kundi dahil ayaw nilang malagay pa sa alanganin. Sa loob lang ng ilang oras, tumigil ang daloy ng langis sa isa sa pinakamahalagang daanan ng mundo. Sa sandaling iyon, apektado agad ang milyon-milyong tao mula sa presyo ng gasolina hanggang sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Kung may kakayahang magbukas muli ng daanang ito, sino ang gagawa? May isang bansang madalas naiisip ng marami, ang United States. Kilala sa lakas ng military at kakayahang kumilos sa malalaking krisis. Pero kung ganoon, bakit hindi na lang nila sakupin ang Strait of Hormuz? Bago ang lahat, pag-usapan muna nating mabuti kung ano nga ba ang Strait of Hormuz. Ito ay isang makitid na daanang pandagat sa Middle East na matatagpuan sa pagitan ng Iran at Oman. Dito dumaraan ang mga barko mula sa Persian Gulf papunta sa open ocean, dala ang malaking supply ng langis ng mundo. Sa katunayan, humigit kumulang 20% ng global oil supply ang dumadaan dito araw-araw, katumbas ng 80 hanggang 100 na mga barko kada araw. Sa loob ng isang buwan, umaabot ito sa humigit kumulang 3,000 na barko na dumadaan sa strait, kaya isa ito sa pinakamahalagang choke point sa buong mundo. Pero dahil dyan, nagiging kritikal ang lahat. Kasi kung isasara o magiging delikado ang daanang ito, hindi naman basta pwedeng lumihis na lang ang mga barko. Karamihan ng oil mula sa mga bansang tulad ng Saudi Arabia, Kuwait, Iraq at UAE ay nasa loob ng Persian Gulf at ang Strait of Hormuz lang ang direktang labasan papunta sa open ocean. May ilang pipelines naman dito, mga tubong nagdadala ng langis sa lupa bilang alternatibo sa barko. Kaso nga lang, limitado ang kapasidad ng mga ito at hindi kayang saluhin ang dami ng langis na karaniwang dumadaan sa strait. Samantala, ang pag-ikot sa mas malalayong ruta ay hindi praktikal, sobrang layo, mas mahal at hindi sapat para sa tuloy-tuloy na global demand. Kapag huminto ang daloy rito, hindi lang ito simpleng delay kundi isang malaking pagka-stranded. Agad itong mararamdaman sa buong mundo, mula sa presyo ng gasolina hanggang sa transportasyon, supply ng pagkain, negosyo at ekonomiya ng maraming bansa. Taong 2026, sumiklab ang isang malaking digmaan sa pagitan ng United States, Israel at Iran. Hindi ito basta simpleng away. Sinasabi ng US at Israel na kailangang pigilan ng Iran sa pag-develop ng nuclear weapons, habang iginiit naman ng Iran na para ito sa civilian use at karapatan nila bilang isang bansa. Dahil sa hindi pagkakasundong ito, naglunsad ng airstrikes ang US at Israel laban sa Iran. Bilang sagot, gumanti ang Iran at isa sa pinakamalaking pressure point nila ang Strait of Hormuz. Naglabas sila ng babala laban sa mga barko, naglunsad ng missile at drone attacks at naglagay ng mga mina sa dagat. Hindi nila kailangang sakupin ang strait, kailangan lang nilang gawing delikado ito. Dahil dito, umatras sa mga barko. Nag-pause ang mga shipping companies sa pagpapadaan ng kanilang mga barko roon. Sa loob lang ng ilang araw, halos wala nang gustong pumasok sa strait. Samantala, sinubukan ng United States na ibalik ang kontrol. Nagpadala ito ng mga warships, naglinis ng mga mina, at nagpatupad ng matinding pressure sa Iran, kabilang ang pagbabantay sa dagat at paghihigpit sa kanilang operasyon. Pero kahit ganito kalakas ang kanilang military, hindi agad bumalik sa normal ang lahat. Dito nagsimula ang tanong na, kung kaya nilang makialam sa ganitong krisis, bakit hindi nila kayang kontrolin ng tuluyan ang strait? Ano nga ba ang mas malalim na pumipigil sa kanila? Una, walang ibang ruta. Kung tutuusin, mukhang madali. Magpapadala lang ng mga warship ang US para bantayan ang Strait of Hormuz at siguraduhin tuloy-tuloy ang daanan. Pero hindi ganun kasimple yon. Sa mapa, malapad itong tingnan na umaabot sa humigit kumulang 30 to 40 kilometers. Pero ang totoo niyan kasi, hindi buong lapad nito ang pwedeng maging daanan ng barko dahil hindi pantay ang lalim ng tubig at sobrang laki ng mga oil tanker. May dalawa lang naligtas na shipping lanes, isang papasok at isang palabas na humigit kumulang 3 kilometers lang ang lapad kada isa. Ibig sabihin, halos lahat ng barko ay napipilitang dumaan sa iisang ruta. Walang kahit na anong shortcut, walang ibang daanan, at kapag iisa lang ang dinadaanan ng lahat, nagiging predictable ang galaw ng mga barko.
At kapag predictable ang galaw ng mga barko, madali silang maging target. Pangalawa, madaling tamaan ang mga barko. Hindi lang problema ang iisang ruta, ang problema rin ang mismong mga barko. Ang mga oil tanker na dumadaan sa Strait of Hormuz ay kabilang sa pinakamalalaking sasakyang pandagat sa mundo. Mabibigat ito at mababagal. Karaniwan, nasa 20 to 30 kilometers per hour lang ang takbo nila habang dumadaan sa strait. Kaya hindi sila pwedeng biglang umiwas o bumilis sakaling may banta o bigla ang pag-atake. Kapag pumasok na sila sa shipping lane, kailangan nilang sundan iyon hanggang makalabas. Iyon na lang talaga ang ligtas at sapat ang lalim na ruta para sa kanila. Ngayon, kung ikaw ang bantay, alam mo na kung saan at kailan sila daraan. Alam mo pa kung gaano sila kabilis at kabigat. Para sa Iran, hindi na kailangang maghanap ng target. Dadaan mismo ang target sa harap mo na walang kahirap-hirap na matarget. Kaya isa sa mga hamon sa United States sa pagkontrol ng strait ay ang mga barkong madaling puntiryahin sa iisang makitid na ruta. Pangatlo, masyadong malapit. Ang northern side ng Strait of Hormuz ay sakop ng Iran. Ibig sabihin, mula sa sarili nilang lupa, kaya nilang umatake sa mga barko sa strait. Hindi nila kailangang lumayo. Pwede silang gumamit ng short-range weapons tulad ng anti-ship missiles, rockets at artillery na direktang umaabot sa shipping lanes. At dahil malapit lang ang pinanggagalingan ng atake, napakaiksi ng oras para makapag-react ang depensa ng mga barko. Sa ibang mga labanan, may ilang minuto pa para makapaghanda. Pero dito, minsan, ilang segundo lang. At kung sabay-sabay ang pag-atake mula sa iba't ibang parte ng coastline, lalo itong nagiging mahirap depensahan. Kaya kahit malakas ang depensa ng US, hindi nito kayang bantayan at harangin ang lahat ng ganitong pag-atake sa lahat ng oras dahil sobrang lapit ng pinanggagalingan. Mabilis ang dating at pwedeng mangyari ng sabay-sabay o sunod-sunod mula sa iba't ibang lugar. Pang-apat, murang drones. Bukod sa missiles, may isa pang malaking banta, ang mga attack drones. Mga lumilipad na sandatang may dalang pampasabog at kayang direktang tumama sa target. Ang mga drones tulad ng Shahed 136 na ginagamit ng Iran, kayang lumipad ng napakalayo, umaabot hanggang humigit kumulang 2,000 hanggang 2,500 na kilometro. Ibig sabihin, kahit saan sa loob ng bansa, pwedeng maglunsad ng pag-atake papunta sa Strait of Hormuz. Pero ang pinakamapanganib dito, mura sila kumpara sa target. Isang drone na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar, pwedeng tumama sa oil tanker na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. At hindi lang yon, mas mura rin ang drone kumpara sa mga depensang ginagamit para pabagsakin ito. Hindi kailangang marami, kahit isa o dalawa lang, sapat na para magdulot ng malaking pinsala o magpahinto sa operasyon. Kaya kahit kontrolin pa ng United States ang strait, mananatili itong delikado dahil mas madali at mas murang umatake kaysa pigilan ng lahat ng ito. Panglima, hindi nakikitang panganib. Hindi lang sa hangin at lupa nang gagaling ang mga banta, kundi sa tubig mismo. Sa mismong makitid na daanan ng strait, may maliliit na bangka na mabilis gumalaw, mahirap makita sa radar at kayang umatake ng sabay-sabay mula sa iba't ibang direksyon. Pwede rin silang magdala ng explosives at lumapit direkta sa mga tanker. Pero hindi iyon ang pinaka-nakakatakot. Mas mahirap kalabanin ang mga hindi mo nakikita, ang mga naval mines. Ito ay mga pampasabog na inilalagay sa ilalim o malapit sa ibabaw ng tubig. May iba na nakalubog sa seabed at may iba na nakatali at lumulutang sa ilalim ng dagat. Pumuputok ang mga ito kapag may dumaan na barko dahil sa pressure, contact o magnetic signal. Simple sila kumpara sa missiles pero napaka-epektibo. Kapag may hinala na may mina sa isang ruta, hindi pwedeng basta dumaan ang mga barko. Kailangan munang hanapin at alisin ang bawat isa. Isang proseso na mabagal, delikado at pwedeng tumagal ng ilang araw o linggo. At ayon sa mga eksperto, kahit kakaunting mina lang ang mailagay, sapat na iyon para magpatigil sa buong daloy ng barko. Hindi dahil sa dami ng nasira, kundi dahil sa iba pang panganib na hindi mo nakikita. Kaya sa ganitong sitwasyon, hindi sapat ang lakas para sakupin ang strait dahil kahit maliit na banta sa tubig, sapat ng dahilan para matakot ang mga barko sa pagdaan. Pang-anim, fear. Sa dami-dami ng paraan ng Iran mula sa missiles, drones hanggang sa mina, hindi kailangang tuluyang sirain ang Strait of Hormuz para tumigil ang daloy. Kailangan lang itong gawing napakadelikado. Kapag may ilang barko na tinamaan, kahit iilan lang, agad nagbabago ang desisyon ng mga shipping companies. Hindi kasi military ang mga barkong ito, wala silang sapat na depensa at sobrang laki ng posibleng pinsala at gastos.
Kaya imbes na magpumilit dumaan, pinipili nilang umiwas at dito lumalalim ang problema. Kahit may presensya o control sa strait, kung walang gustong dumaan, hindi rin babalik ang daloy. May isa pang dahilan kung bakit tuluyang humihinto ang lahat, ang insurance. Ganito yan. Ang bawat oil tanker ay may insurance para protektahan ng may-ari at ang kargamento kung may mangyaring masama, tulad ng pagsabog o pag-atake. Pero kapag ang isang lugar ay naging war zone, biglang tumaas ang bayad, tinatawag itong war risk premium. At minsan, hindi lang ito nagiging mahal, tumatanggi na mismo ang insurance companies na mag-cover. Ibig sabihin, kung pipilitin mong dumaan, ikaw ang sasagot sa lahat ng posibleng gastos. At dahil sobrang mahal ng barko at kargamento, walang kumpanyang handang sumugal. Kaya kahit kayang bantayan ng malalakas na bansa ang daanan, hindi pa rin babalik ang normal na daloy dahil kung walang insurance, walang barkong maglalakas loob dumaan. Kaya ngayon, ano nga ba ang pinakadahilan kung bakit hindi basta kayang i-take over ng United States ang Strait of Hormuz? Dahil hindi lang ito simpleng labanan. Pinagsama-sama nito ang lahat ng problema na nakita natin. Iisang ruta lang ang daanan, malalaki at mababagal ang mga tanker, malapit at mabilis ang pag-atake ng Iran, may mga drones, maliliit na bangka, at mga mina na kaya magdulot ng malaking pinsala. Kaya para tuluyang makontrol ang strait, hindi sapat ang pagpapadala lang ng warships. Kailangan nilang alisin ang halos lahat ng banta mula sa lupa, himpapawid at dagat habang binabantayan ang buong coastline. Hindi ito isang mabilis na operasyon, ito ay isang malawak at matagal na military campaign. At habang ginagawa ito, mananatili ang mga puwersa ng United States sa loob ng danger zone dahil hindi sapat na kontrolin ang mapa. Kailangan mong gawing ligtas ang daanan at iyon ang pinakamahirap gawin kahit para sa isang bansang may napakalaking military advantage laban sa Iran. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.